In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Deuteronomio. Ngayong Kwaresma, ang pinakaimportanteng dapat gawin ng isang Katoliko Romano ay magsisi at magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at dalangin. Ngayong Kwaresma, tayo ay tinatawagan ni Kristo na talikuran ang ating makasariling hangarin. Pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang palaala na ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa makamundong tagumpay, kundi sa pag-aalay ng sarili alang-alang kay Kristo. Ito rin ay may kaugnayan sa unang pagbasa kung saan pinapaalalahanan tayo na piliin ang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ito ang magdadala sa atin ng pagpapala at kaligtasan. Sa ating pananampalataya, madalas tayong nahaharap sa pagpili kung susunod tayo sa kalooban o sa ating sariling o sa kalooban ng Diyos o sa ating sariling kagustuhan. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pagsabi ng patawad, kundi ang tunay na pagbabago ng puso at gawa. Mga paraan ng pagbabalik loob. Sa Kwaresma, hinihikayat tayo ng simbahan na mas maging malalim sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, paglapit sa Diyos, lalo na sa banal na misa, adorasyon ng Santisimo Sakramento, at panalangin ng Rosaryo. Pangalawa, pag-aayuno at pagsasakripisyo. Pagtanggi sa mga makamundong kasiyahan upang mapalapit sa Diyos, tulad ng pagkain ng mas kaunti, pag-iwas sa bisyo, o
o pagbawas sa labis na paggamit ng social media. Pangatlo, pagkakawang gawa. Pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan bilang pagpapakita ng tunay na pagmamahal, kay Kristo. Mga pagbabago sa panahon natin at ang tugon ng simbahan. Una, krisis sa kalusugan. Ipinagdarasal natin ang agarang paggaling ni Santo Papa Francisco at ng lahat ng may sakit. Naging mas aktibo rin ang simbahan sa pagbigay ng suporta sa mga may sakit at nangangailangan. Pangalawa, krisis sa pananampalataya. Marami ang lumalayo sa simbahan, kaya mas lalo tayong tinatawagan na ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng ebanghelisasyon at pagsaksi sa pananampalataya. Pangatlo, pagbago sa klima. Itinuro sa atin ng simbahan ang pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi ng ating pananampalataya. Ayon sa ensiklikal na Laudato Si ni Pope Francis. Paano natin ituwid ang ating pagkakamali? Ang pagpapakumbaba at pagtanggap ng ating pagkakamali. Ang tunay na pagsisisi ay nagsimula sa pagkilala na tayo ay nagkamali. Pangalawa, sakramento ng kumpisal. Ang paghingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo ay isang mahalagang hakbang sa pagbabago. Pangapat, paggawa ng kabutihan. Hindi sapat ang pagbahagi ng tawad, dapat ding may konkretong pagbabago sa ating ugali at pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ngayong Kwaresma, turuan mo kaming pasanin ang aming krus at sumunod sa iyo. Pagalingin mo ang aming mga puso at katawan, lalo na ang aming mahal na Santo Papa Francisco at lahat ng may sakit. Naway piliin namin palagi ang buhay sa iyo at hindi sa makamundong bagay. Amen. Ang mga sanggunian natin ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church 1438. Ang panahon ng Kwaresma ay isang mas matinding sandali ng pagsisisi sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagkawang gawa. Laudato Si ni Pope Francis, ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano ay pangalagaan ang ating kapaligiran bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Evangelii Gaudium ni Pope Francis. Ang simbahan ay tinatawagan upang maging misyonero. Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Mabuhay tayong may pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos
na pinipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!